DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Laging karugtong na ngayon ang nakaraan. Kapag sa nakaraan nagpautang ka ng masama, ngayon o bukas daratnan kayo ng karma. Matagal kong hinintay ang araw nito, yung mabaligtad ang katayuan natin. At kinasiyan ako ng pagkakataon. Oras na ng aking paniningil. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Hello? Oo. Oo, natatandaan na kita. Ikaw yung rice dealer na kumukuha ng bigas dito sa bodega ko. Ha? Magbabawas ka ng 50 sako sa buwan ng in-order mo. Bakit? May mga suki kang malalaking tindahan dyan sa squatter na magsasara. Bakit naman magsasara? Ano? Nakatakdang i-demolish ang lugar nila? Naku, kawawa naman ang mga taong yun, ano? Sige, hindi bale. Huwag kang mag-alala. Makakakita ka pa naman ng ibang magiging suki mo. Sige, bye. Oma Ines? Ha? Narinig ko yung pakikipag-usap niyo sa isang rice dealer natin. May i-demolish daw na squatters area? Oo, Janela. Kawawa naman yung mga tao. Uy, naikwento rin po sa akin si Russell. Malapit lang dito yung malaking squatters area na nakatakdang i-demolish. Kung sa bagay, ito naman kasing mga squatters na ito. Basta tirik na lang ng tirik sa lupang hindi naman sa kanila. At pag pinaalis na, sila pa matatapang. Di ba nga po, yung isang demolition na nangyari noon sa Taguig, nagkabatuhan, nagkagulo, at may napatay pa. Ay, naku, mabuti na lang meron tayong konting kabuhayan. Hindi natin naranasang tumira sa squatter.
Pero nagkukwento po si Russell sa akin, Mama Ines. Nung bata pa raw po siya, nakaranas siyang magutom nung hindi niyo pa siya inaampon. At lagi po niyang nababanggit, yun daw isang kapitbahay nila na may-ari ng tindahan, sobrang sungit daw. Nako, sabihin mo dyan sa asawa mo, ha? Kalimutan na niya ang madilim na yon na parte ng kanyang buhay. Bakit ba hindi na siya nakalimot? Pare Russell, ba't nangingiti ka mag-isa? Nagbabasa ako ng news dito sa computer, para. Napangiti ka. Ibig sabihin, may good news. Para sa akin, good news ito. Tingnan mo. Basahin mo. Ha? Isang malawak na squatters area nakatakdang i-demolish. Mga residente nagpo-protesta. Anong good news dito, Tol? Pare, ang tinutukoy na lugar sa balitang yan, diyan ako galing. Ha? Sinabi ko naman siya, di ba? Inampun lang ako ni Mama Ines. Dati mo palang mga kalugar itong i-demolish? Pare, ba't natutuwa ka pa? Dahil may isang tao dyan, nasuklam ako hanggang ngayon. At kapag natuloy ang demolition, tiyak dadaan dito sa opisina natin ang mga papel ng mga tao yan, nabibigyan ng pabahay. Pare, matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Huh? Gagantihan ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, ako na maghuhugas ng pinagkainan natin. Nakita ko parang tinatamad ka. May smart dishwashing gel pa ba tayo? Meron pa. Andyan lang, oh. Ito pala. Bakit ba parang problemado ka? Sinong hindi mo problema? Malapit na tayo mapalayas dito, Arturo. Gigibain na itong bahay natin. Kahit ganito lang itong bahay na ito, pinaghirapan naman nating ipundar to. Dito lahat napunta yung kinita natin sa ating pagtatrabaho. Hayang ka na naman. Kasama talaga ang loob ko. At saka mabigyan man tayo ng bahay sa relocation site. Ano magiging hanap buhay natin doon? Isa pa, Arturo, ang layo nun. Balita ko, sa Baras daw tayo i-relocate. Kita mo na. Samantalang dito, malapit tayo sa lahat. Sa simbahan, sa ospital, sa palengke. Doon sa pagdadalan sa atin. Para tayong itinapon sa kabilang dulo ng daigdig. Nakikiusap po kami! Huwag na po kayong manlaban pa! Magkakasakitan lang po tayo nito eh! Nakita nyo naman ho! Armado po kami ng court order! Kaya may backup din po kami mga pulis! Nakikiusap po kami! Hayaan nyo pong gawin namin kung ano po ang inuutos sa amin ng korte!
Wala na tayong bahay, Arturo. Tumahal ka na, Aurora. Wala na mangyayari. Umiyak ka man ng umiyak. Biniba ng lahat ang mga bahay. Binakura na. At nilagyan ng mga gwardiya para masigurong wala nang makababalik na residente. Hindi na sila naawa sa atin. Pero malinaw naman ang sinabi sa atin, di ba? Nakahanda ng lilipatan nating pabahay. Ayusin na lang ang mga papeles. Kaya nga nakapila tayo dito eh. May mga tauhan ng gobyerno na narito. Sa dami ng mga dinimolis. Lahat ba mabibigyan? Yung mga lehitimong may-ari ng mga bahay, sigurado raw. Nasa census naman yun eh. Pero yung mga nangungupahan lang hindi raw kasali. Teka. Etong isang taong gobyerno, magtanong tayo. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din ho, mga Arturo. Kilala mo ko? Kilala ko kayo mag-asawa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ng asawa ninyo. Si Aling Aurora. Sino ka ba ha? Bakit kilala mo kami? Ako si Russell. Russell? Ang anak ni Rolito. Yung kapitbahay ninyo na tinanggihan ninyong pautangin ng 1 kilong bigas at 1 latang sardinas. Sino mag-aakala, ano po? Pagkalipas ng mahigit 20 taon, nagkruso ulit ang landas natin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Arturo, paano nangyari yun? Isa si Russell sa mga opisyal na pipirma para mabigyan ng bahay ang mga nadimolis na residente sa ating lugar. Nagulat nga rin ako, Aurora. Ang bulong sa akin ng isang babaeng tumutulong sa pangolekta ng mga papel, engineer daw si Russell, isa sa mga boss sa kanilang ahensya. Kanina, kahit mahinahon siyang magsalita, kitang-kita ko sa kanyang mga mata. May galit pa rin siya sa akin. Iniisip mo lang siguro yun. Kasi naaalala mo pa rin yung ginawa mo sa tatay niya, kay Rolito. Hindi kaya niya ipitin yung papeles natin? Baka gipitin niya tayo. Hindi naman siguro. Isa pa, matagal nang pangyayaring yon. Oo nga, matagal na. Pero mukhang hindi pa niya nakalimutan. Hindi mo ba napansin? Siya pa mismo ang nagbanggit nun sa atin habang kausap natin siya. At sa tono ng kanyang pananalita, ramdam ko, Arturo, may kim-kim pa siyang galit sa atin. Gulat na gulat sila mga Arturo at Aling Aurora nang magpakilala ako sa kanila. Hindi nila akalain na sa ganitong pagkakataon pa muling magkukurso ng landas namin. At baligtad na ngayon ang sitwasyon. Kung noon kaming lumalapit sa kanila, ngayon sila naman ang kailangan lumapit sa akin. Dahil hawak kong pagkakaroon nila ng malilipatang bahay. It's payback time. Araw ng aking paniningil.
Russell, kinakausap ka ng anak natin. Pagod po siguro si Daddy kasi ayaw niya makipag-usap. Oo, Samantha, medyo pagod nga ako eh. Ang daming trabaho sa opisina. Napanood din po ba ninyo mga bahay na giniba ng mga lalaki? Oo, anak. Napanood ko rin. Kawawa naman po yung mga nawala ng bahay, di ba po? Sabi ni Lola Ines, tayo raw maswerte raw po tayo kasi meron tayong bahay na maganda. Bakit po ba nila giniba ang bahay ng mga tao? Kasi anak, nagtayo sila ng bahay na hindi naman kanila yung lupa. Yung lupa gagamitin na ng talagang may-ari, kaya pinaalis na sila. At saka hindi puro kawawa ang mga naninirahan sa ganung lugar. May mga tao ron na nakaluwag lang ng konti. Akala mo kung sino na. Kaya dapat lang yun sa kanila. Sige, mauna na ako sa kwarto. Gusto ko na magpahinga. Ay, bakit parang biglang nagalit si Daddy, Mommy? Anak, pagod lang yun. Sige na, pumasok ka na rin sa kwarto mo. Matulog ka na rin. Hanggang kailan pamamahaya ng galit ang puso ni Russell? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Dionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, Olive Madrideos, Vilma Borromeo at si Bobby Cruz sa papel na Russell. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiam. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Oras na ng aking paniningil. Dito pa rin, sa ating natatanging dunan, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.